ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Tayo pong lahat ay naririto upang ipagdasal ang kaluluwa ng ating maong kapatid na si Aida Angeles. Hingin po natin sa may kapal na sana po ay mapatawad kung ano man po ang mga pagkukulang at pagkakamaling nagawa niya, dala ng kanyang kahinaman. Nung siya'y nabubuhay pa dito sa lupa. Inaamin ko Sa Panginoon Diyos, at sa inyong mga kapatid, naluma ang pagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang pagkakataon. Amen. Panginoon, tawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Kristo, tawaan mo kami. Kristo, tawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang mo ang pinagpilihan. Panginoong Diyos, sa ating ang dami, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, butong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng anak, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming pinagpilihan. Ikaw na nalulugnog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilpo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang pagkikirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal, makikita ang langit susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay isasagawa ang aking pagpapala. Pagkatapos ng pag-uusa, lalasak siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagliligtas. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong pinalulutan nang siyang tatanggap ng parusa ng marami at alang-alang sa kanila sila'y aking pananawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mo tutunan? Poon at asa ka namin, pag-ibig mo aming hiling. Oo, pag-asa ka namin, pag-ibig mo ay aming piliin. Panginoon tapat sa kanyang salita at maaasahan ng kanyang ginawa. Hinahangad niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y lagana. Oo, pag-asa ka namin, pag-ibig mo ay aming piliin. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay pinakalina. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagdudong sila ay binubuhay. Oo, pag-asa ka namin, pag-ibig mo ay aming piliin. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sandalan sa kailang ating ay pagibig. Ipagkaloob mo na aming makamit o puon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa ay sa iyo'y nasasabi. Oo, pag-asa
bilang saserdote namin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraan tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at tuoy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Anak ng tao dumating upang sariling iha, lingkod ng lubos natin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibigyan ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit, wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Ako po ay nakikiramay sa pamilya ng ating yumaong kapatid na si Aida Angeles. Hindi ko po talaga kilala ang pamilya. Ano po, ang nakita ko lang dito ay ang anak, Rita, Jane. Sino po si Rita? Ako po, nakikiramay po ako sa inyo. Isa na lang. At yung kapatid ko na si Juliet Bayu. At sa mga narito pa sa lahat, I express my
best condolences and sympathy po sa inyo. Bago po ako magpatuloy, isang impormasyon. Yung ating pong misa ngayon ay misang panglinggo. Kasi po linggo ngayon. Hindi po ako pwede magmisa ng pangpatay. So yung misa po natin, hindi po ito para sa patay. Misa po ito ng para sa linggo. Kaya nga po napansin niyo kanina may gloria tayo. Ano po? Because it is a Sunday Mass. So, Father, paano po yung patay natin? Pagkatapos po ng misa natin, saka po tayo mag-bless kung para sa patay. So, blessing na lang po yun sa patay. Pero yung misa po natin ay panglinggo misa. Ano po ang aking sasabihin? Hindi ko po alam kung ano ang namatay ng ating kapatid na si Aida. Subalit, alam naman po natin lahat, isa ito sa mga bagay na hindi natin pwedeng takasan at iwasan ang kamatayan. Ito po ay darating sa atin sa oras na hindi natin po inaasahan. Ang kay Aida po, ano po ba ang cause ng death? Sakit o sakit o may mga ganon, sakit, aksidente, minsan suicide, marami pong cause of death. Ano po? Minsan naman pinatay niyin, kaya namatay yung isang tao. Nagawa ko na yun. Huwag ko kayo magtaka kasi kanina wala kami nagpipili. Nangyari lang. Pero parang totoo. So may mga ganun po yung cause ng death. So yung pong katulad ng nabanggit ko, yung kamatayan po kasi ay dumadating sa oras na hindi po natin inaasahan. So, kung gano'n naman po pala yun, dumadating ito sa mga panahon na hindi natin inaasahan at hindi tayo makakatakas dito, ang nais pong sabihin sa ating lahat ay dapat po ay paghandaan natin ang kamatayan. At kung titingnan po natin, hindi natin ito ginagawa. Pupunta ako ng Japan, di ba naghahanda tayo? Lahat ang pinag-aaga natin, visa, kung ano-ano lahat. Hanggang sa dumating ang araw ng ating paglalakbay. Tayo po ay naghahanda. May board exam. Pinaghahandaan natin. Nagre-review ng mahusay. Nag-aaral. Paghahanda. Kakasal. Pinaghahandaan. Saan ang reception? Saan kakasal? Sinong paring magkakasal? Lahat. Pinaghahandaan. Kahit niya, kung titingnan po natin lahat ng okasyon sa buhay natin, pinaghahandaan. Pupunta ka lang ng party, maghahandaan mo yun. Magpapablower ka ng buhok mo. Kaya kung pangit na yung iyong antaw, yung edit book o pedicure na manicure, pedicure, pinagaganda mo yan. That is part of paghahanda. Pero, kung tatanungin tayo ng Panginoon, oy, ikaw pare, oy, ikaw. Kung tanungin tayo ng Panginoon, pinaghahandaan ba ninyo ang kamatayan? Ano sasagot natin? Diba hindi naman natin iniisip yan? Sa totoo lang? Hindi natin iniisip yan. Kasi nakakatakot. Sino bang gusto mamatay? Wala. Pero katulad ng sinabi ko, hindi ko natin ito maiiwasan. Bigla lang ito dumaan. Kaya dapat po, pinaghahandaan din. Anong klaseng paghahanda ang ating tinutukoy?
tingnan natin kung anong mga pagkakamaling nagawa natin sa buhay at itatama po natin yun. Isa yun sa mga paghahanda. Kung kinakailangan mangumpisal, dapat inukumpisal natin yung ating mga nagawang pagkakamali at kasalanan. Kasama po yun sa paghahanda. Yung ating ugaling hindi maganda, binabago po natin. Meron tayong taong hindi pa napapatawad, siguro umanap tayo ng pagkakataon upang mapatawad. Yan po yung mga paghahandang tinutukoy natin. Dahil nga po, yung kamatayan ay darating sa atin na hindi natin inaasahan. At ang nais ng Panginoon, kapag tayo po ay kinuha niya, at least kung hindi talagang malinis, at least nakagawa na tayo ng tama at naitama na natin ang ating mga pagkakamali. Ibig sabihin, pwede natin sabihin, medyo malinis na po tayo. Dahil tayo po ay nakapagpapalala. Ito po yung mensahe na gusto kong sabihin para sa ating lahat. Dahil tayo po ngayon ay buhay. Subalit hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan sa ating buhay. Kaya kinakailangan kong paghandaan po natin. Sa anak ni Aida, hindi ko nga kilala, di ba, pamilya, hindi ko lang nakilala ko ngayon, hindi ko alam kung kasama ko ka. So, ang regalong may bibigay mo sa iyong mga nanay mo ay magpakabait ka. Dahil kahit wala na si nanay sa iyong piling, gugustuhin niyang makita kang maging isang responsableng anak, mabait na anak. At tumutulong sa ibang tao. At kung ikaw ay magkakaroon ng pamilya, huwag mong pababayaan ang iyong pamilya. Ikaw ay maging simbolo ng isang mabuting ama para sa iyong pamilya. Kahit hindi mo kilala ang mama mo, halos lahat ng magulang, ganun ang gusto makita sa kanilang mga anak. Na maging isang mabuting tao. Sa kapatid ng ating tao, na si Aida, siyempre, kayo kanina tumatanda, gabayan po ninyo ang kanyang anak na si Nita. Siyempre, kinakailangan ng gabay kahit mga binata naman ito. Dahil siyempre, iba yung gabay ng isang nakatatanda para hindi po siya mawala sa tamang tanda. At kapag ginawa po ninyo yan, siyempre, magiging masaya po dahil hindi ninyo pinabayaan ang kanyang. Yung mga kamag-anak at kaibigan na natin ito, ganun din po ang magiging. Tulong-tulong po kayo na hindi lang magdasal, party na po yan. Kaya nahalaga po ay tulong-tulong na titingnan ninyo at gagabayan ninyo ang anak ni Aida dahil siya na lang po ang mag-isa ngayon sa buhay. Tulungan po nyo siyang tahapin niya ang tamang landas. At syempre, tulad ng sabi ko, huwag din po natin mababayaan at kalimutan yung ating pagdarasal. Sa yun po ang aking masasabi sa okasyon ng pagpanaw ng ating kapatid na si Aida Angeles. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat, na dalawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpas sa akin ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ng individu, pinako sa kalooban ng mga limang, na may tatlong araw na buhay ng magiging,
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang dito at hukom sa nagabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman mo sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan, tayo'y magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Ang ating pong isasagot, Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng mga misyonero, lumaguna pa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan upang maakin nila ang kawang pinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, parinawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid namin na sa dulot ng sakuna, sakit o karantaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, pangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na isinasa buhay kanilang kultura. Manaig nawa ang diwa ng paggalang at dialogo sa bawat kwento sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Para sa pandaigdigang misyon ng simbahan, makatugon nawa ang bawat nilagan ayon sa kanyang bokasyon upang sama-sama tayong makasakit sa kabanalan ng buhay at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Para sa mga pumanaw, mapabilang nawa sila sa mga lingkod ng Diyos sa kanyang kaharian kasama ng mga anghel at mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Panginoon, sa iyo bumubukal ang biyaya at kabutihang loob. Tunghayan mo ng may pagkabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin ng kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang
paghahain natin ay kalda ng Diyos Amang makapangyarihan. Kahit sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating Panginoon at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong ikaw ay aming pusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamiyasnan pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanai at ang kamatayan ay kanyang naluti. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga napupunuan namin ng lupa ng kanapilaan mo, Hosana sa kaitaasan, inipala ang maligod sa mga Hosana sa kaitaasan. Maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisa ang pusang loob na maging handog. Ginawa niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagkatiyan niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, ginawa niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang iman. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalusalong sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Honesto, naming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Gawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Pawaan mo at pagkitapatin kami lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, ang kanyang kabiyak. Kaysa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iparintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakaan, samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan ng kamailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniibig ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakaasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pagdalo ng Diyos na ikalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pagdalo ng Diyos na ikalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pagdalo ng Diyos na ikalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng pagkakas sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako.
Ate Let, rin mo na. Ate Let. Kim. Tony Cristo. Tony Cristo. Tony Cristo. Tony Cristo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay babasbasan natin ang katawan ng ating imawong kapatid na si Aida Angeles. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Aida Angeles, pag-ukulan natin siya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanya
tanggapin natin ng maluwag sa kalooban ang kanyang pagpanaw at umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Ang ating pong isasagot, ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan si Aida. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanmay, magpagkamitin ng may kapal. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo si Aida Angeles na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at pagkakamali at nagawang pagkakasala. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling. Kasama ng iyong anak at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, Who Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, Full of grace, The Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and shall be forever. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, papasapiling kanawa ng poong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo, Aida, sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, magkikita-kita muli tayo. Samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama-sama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Condolence po rin sa inyong lahat. Ano pa?